So ayan po mga kapatid, again, nakakatapos lang po natin magsimba at isang napakagandang bahagi po no, ng ating pananampalatayang Katoliko ang pag-celebrate natin ng kaarawan ng ating Inang Maria. At dito nga po no, pinagninilayan natin ang pagkakataon na ito upang makibahagi po sa mahalagang parte ng ating pananampalatayang Katoliko, ang ipagdiwang ang kaarawan ng ating Inang Maria, which is, again, yung tinatawag po natin na the Feast of the Nativity of the Blessed Virgin Mary, to which we celebrate every September 8. So, ano po ba yung pinagmula no, ng kapistahan nito, ng kapanganakan no, ng ating Inang Maria? Well, una po, mayroon pong unang dokumentadong pagdiriwang po ng kaarawan ni Maria na, again, maaari po nating matrace or masubaybayan noong 5th century sa silangan, particularly in Jerusalem, na kung saan po itinayo po ang isang simbahan no, sa lugar na pinaniniwalaang tirahan ng kanyang mga magulang na sina San Joaquin at Santa Ana. So ang simbahan po na ito ay tinayo sa lugar kung saan, ayon po sa tradisyon, ipinanganak po ang ating Inang Maria. So mula po rito, kumalat po ang pagdiriwang na ito mula po sa Jerusalem, no, patungo po sa silangang bahagi at sa kalaunan po ay mula sa silangan at sa kalaunan ay sa kanluran, no, particularly doon sa Rome, no, sa Roma noong 7th century. So ang naging pagdiriwang po na ito ay naging bahagi po ng liturhiya no, ng simbahang Katoliko. At ngayon nga po, kung bakit sineselebrate po natin ang kaarawan ng ating Inang Maria, dahil again, simula pa noon, 5th century pa lang, ay pinagdiriwang na ito. So, ibig sabihin, ang mga unang Kristiyano noon ay nagdiriwang na ng kapanganakan ng ating Inang Maria. And we know na kung ano po ang naging malaking papel no, ng ating Inang Maria sa ating kaligtasan, no? Sa pamamagitan, again, sa Kanya, ay naipanganak po ang ating Panginoong Jesucristo na nagdala sa atin ng kaligtasan. Kung kaya't hindi po ito pinapasawalang bahala po ng mga unang Kristiyano. So, from 5th century ay nagsisimula na po or nagsimula na ang pagdiriwang ng birthday ni Mama Mary. At bakit nga ba September 8, no? Well, based on tradition, no, sa ating simbahan, kung pagbabatayan natin, wala naman talagang eksaktong petsa no, sa kasulatan, no, sa Biblia na nagsasaad talagang kailan ipinanganak si Maria. But then again, based on tradition, dahil alam naman po natin na ang simbahan ang nakakaalam talaga kung kailan ipinanganak ang ating Inang Maria, ay ito po no, ang naging petsa ng kanyang kapanganakan, which is September 8. Ito po ang ibinigay ng simbahan na araw upang ipagdiriwang po ang kaarawan ng ating Inang Maria, no? Which is, again, 9 na buwan matapos po ang kapistahan ng Immaculate Conception na ginugunita tuwing December 8. Well, sa Immaculate Conception po ipinagdiriwang ang pagdadalawang tao no, ni Santa Ana kay Maria na ayon po sa doktrina ay walang bahid po ng orihinal na kasalanan mula sa kanyang paglilihi. So dito nga naging batayan kung kailan naging eksakto no, ang araw ng pagdiriwang sa kaarawan ng ating Inang Maria. So, ano ba itong kahalagahan no, sa ating pananampalatayang Katoliko? Bakit nga ba kailangan natin i-celebrate ang birthday ni Mama Mary? At tayo po bilang isang mananampalatayang Katoliko, bakit din ba natin ito kailangan i-celebrate? So, again, ang pagdiriwang po ng kapanganakan ni Maria ay hindi lamang po tungkol no, sa tinatawag natin na pisikal na pagdating ng isang individual or na ipanganak sa mundong ito. Hindi lamang po nakatuon no, or nakafocus ang pag-celebrate na ito ng birthday ni Mama Mary. Dahil ito po ay may malalim na theological no, or theological meaning no, dahil po ang pagkapanganak ni Maria isa pong mahalagang yugto sa plano ng kaligtasan ng Diyos para sa sangkatauhan. So ayon nga po sa mga theologies, no, ang kanyang kapanganakan po ay mahalaga sapagkat siya po ang magiging ina ng ating Panginoong Jesucristo, ang tagapagligtas ng mundo, no, Jesus Christ. So nang dahil po no sa pag-yes ni Mama Mary sa plano ng Diyos na isakatuparan na maipanganak ang ating Panginoong Jesucristo na siyang magliligtas sa atin.
na siyang magliligtas sa buong mundo. So sa pamamagitan po ng pagdiriwang ng kapanganakan ni Maria, ipinapakita po ng simbahan ang kanyang natatanging papel, no? Napakahalagang papel sa kasaysayan ng kaligtasan bilang tinatawag nga ng simbahan na Theotokos. Ano po bang ibig sabihin ng Theotokos? Meaning, ina ng Diyos, no? Tagapagdala ng Diyos. So sino po ba ang naging unang tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo? Well, of course, wala na pong iba, no? Ang kanyang ina mismo. At again, kung bakit pinapahalagahan po ng simbahan si Mama Mary, dahil nga po sa napakahalagang papel, no, ni Maria sa ating kaligtasan. Now, bakit nga ba, again, no, bakit nga ba natin binibigyan talaga ng importansya? Bakit minamahal ng Katoliko, no, si Mama Mary? No? Bakit gano'n na lang ba yung pagpupuri natin, pagbibigay ng honor sa kay Mama Mary? Well, tandaan po natin ito. No? Walang sino man po ang makakapantay sa Diyos. Yes, napakaklaro po yan. At alam natin mga Katoliko yan, no, na walang makakapantay sa Diyos. Wala nang ibang mas makapangyarihan, wala nang makapangyarihan maliban sa Diyos. So, bakit nga ba natin binibigyan ng honor si Mama Mary kung alam naman natin na ang lahat ng dapat ng papuri, ang lahat ng dapat ng glory, no, ay binibigay natin sa Diyos at pagkilala, no, bilang ang Diyos ang natatanging makapangyarihan. Well, again, no, walang sinuman po ang nagmamahal at nagpaparangal kay Maria na higit pa sa Diyos. Dapat nating tandaan yan, no? Again, alam natin yung mga Katoliko na of course, we give Mama Mary, no, this special honor, no, as God binibigyan natin, no, the veneration or adoration, no, or tinatawag natin na pagsamba, latria, no. And when it comes to Mama Mary, kasunod po yan yung tinatawag natin na honor na ibinibigay natin sa kay Mama Mary na higit sa lahat ng mga santo at ng mga anghel, sa lahat ng mga ginawa ng Diyos, which is hyperdulia. So hindi po yan ibig sabihin na pagsamba kaagad. No, kung bakit binibigyan natin ng honor si Mama Mary, it's because dahil alam naman natin, no, na ang ating Panginoon mismo ay nagbigay din ng pagpapahalaga sa Kanya. And being the Mother of God, the Mother of Jesus Christ, no, ay isang napakalaking katotohanan na dapat talagang parangalan, no, ang ating Inang Maria. Now, kung pagbabatayan natin, again, no, alam natin mga Katoliko na walang sinuman po ang nagmamahal at nagpaparangal kay Maria na higit pa sa Diyos. Ngunit kung pagbabatayan natin, no, sa paanong paraan kaya itinuturing ng walang kapantay na Diyos, no, or paano niya kaya kinikilala, no, si Maria, no, ang walang kapantay na Diyos na ating Panginoong Jesucristo. Paano niya ba binibigyan, no, ng pagkilala ang ating Inang Maria? Well, tingnan po natin, base din sa Biblia, no, na batay po sa nasusulat, wala ring papantay sa pagmamahal ng Diyos sa kanyang ina. Walang papantay sa pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo na tunay na Diyos sa kanyang ina. At ang, again, no, ang pagbibigay ng paggalang din ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang ina ay wala ring pong papantay. So kung ang Diyos mismo, no, ay nagbibigay ng, again, no, ng pagmamahal sa ating Maria, no, sa ating mahal na ina, Luke chapter 2 verse 51 to 52, paano naman po tayo, no, ng mga, again, no, ng mga nilikha din ng Diyos? Bakit hindi natin kayang bigyan, no, ng pagpaparangal ang ating Inang Maria? Di ba? So kung kaya dito po sa ating simbahan, sa Iglesia Katolika, itinuturo talaga ang napakahalagang papel, no, ng ating Inang Maria. Lalong-lalo na po, no, sa pagdadala ng kaligtasan sa bawat isa, sa pagdala ng tagapagligtas natin, no, ng ating Panginoong Jesucristo. So dito po ipinapakita sa atin na dapat ganun rin po, no, ang pagbibigay natin ng pagpapahalaga sa ating Inang Maria sa paraan ng pagbibigay pahalaga, no, or pagpapahalaga ng ating Panginoong Jesucristo sa Kanya. Dapat po nating tandaan na, no, ang pagpapahalaga po ng ating Panginoong Jesucristo sa Kanyang ina ay walang katulad. So tayo pa kaya ng mga mananampalataya lamang, di ba? Tayo pa kaya ng mga
member no ng simbahan or parte ng katawan lamang ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi magbigay ng pagpapahalaga sa kanyang ina, na ating Inang Maria. Again, ang pagturing po na sa ating Panginoong Jesucristo no na again no tagapagligtas ay nagbigay sa atin ng kaligtasan, ay dapat talaga natin sundin din no ang kanyang pamamaraan, no, ang kanyang buhay. So ano ba ang naging buhay ng ating Panginoong Jesucristo? Malinaw din po yan na sinasabi sa Biblia. In Luke chapter 2 verse 51 to 52, ang ating Panginoon ay nagbibigay or nagpakita din ng kanyang walang kapantay na pagmamahal sa ating Inang Maria. At dito nga po, isa rin po yan sa pagsasabi ng katotohanan, na dapat tayo din po ay magbigay din no, ng pagpapahalaga sa ating Inang Maria. And so we celebrate the birthday of Mama Mary dahil again no, napakahalaga po 'yan no bilang pagkilala din no ng naging mahalagang papel ng ating Inang Maria para sa ating kaligtasan no, sa kanyang pagbibigay sa kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo no, na nagligtas sa atin mula sa ating mga kasalanan. So, di ba mga kapatid, hindi ba dapat nabigyan rin natin ng halaga no, at pagmamahal ang mahal mismo ng ating Panginoon, no? Ang mahal ng ating Panginoong Jesucristo? So, nararapat lamang nabigyan din natin ng pagmamahal no, ang ating Inang Maria. So, again, may papakita natin no, ang pagmamahal din natin sa ating mahal na Birheng Maria dahil po ito'y kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Sa kung papaanong pinapahalaga ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang ina, ay dapat rin tayong mga mananampalataya ay binibigyan natin ng pagpapahalaga no, ang kanyang ina, no, ang si Mama Mary. So isa po yan sa rason kung bakit pinagdiriwang po natin ng mga Katoliko ang birthday ni Mama Mary dahil again no, napakahalaga po ito. So ano po ba ang layunin ng pagdiriwang na ito? Bakit nga ba natin sineselebrate? Ito lang ba ay dahil sa simpleng pagdiriwang lamang kagaya ng pagdiriwang natin sa ating mga kaarawan? Hindi po, no? The intention of celebrating the birthday of Mama Mary is again also to give thanks to God. No, pasasalamat sa Diyos. Na kung saan ang selebrasyon po ay nagpapahayag ng ating pasasalamat sa Diyos para sa biyayang natanggap ng sangkatauhan sa pamamagitan ni Maria na naging daluyan po ng biyaya ng tagapagligtas. So pasasalamat din ito sa Diyos. Still we celebrate the Holy Eucharist, no, which is again no pagsamba sa Diyos, sa ating Diyos na tunay, sa ating Panginoong Jesucristo. At sa pamamagitan po ng pag-celebrate na ito, ipinapakita din po natin no ang napakahalagang papel no ni Maria, ng ating Inang Maria sa ating kaligtasan. Na kung saan no mga kapatid ay saka na pinagdiriwang natin ito no sa pamamagitan again no ng kilala no ng kanyang birthday no dito sa mundong ito na nagdala sa atin no ng ating Panginoong Jesucristo na ating tagapagligtas. So isa po 'yan sa mahalagang rason kung bakit no or the reason kung bakit sineselebrate po natin ang birthday ni Mama Mary. So lahat po dapat tayo ay mag-celebrate. Kung tayo po ay kumikilala sa ating Panginoong Jesucristo na ating tagapagligtas, dapat din nating kilalanin no si Mama Mary na siyang naging ina no ng ating Panginoong Jesucristo na siyang ating tagapagligtas. So marapat lamang na ipakita po natin ang ating pasasalamat sa Diyos ng dahil din sa pag-yes ni Mama Mary sa kanyang imbitasyon no, na maging ina ng ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa po dito, bakit ano pang isa sa mga layunin ng pagdiriwang natin ito? Again, no, isa rin ito sa paraan natin ng pagpaparangal sa kay Mama Mary. No? We give honor to Mama Mary. Again, ang honor na po yan ay hindi po yan katumbas ng pagsamba na ibinibigay natin sa Diyos. No? The honor we give to God is latria. No? The honor we give to Mama Mary is hyperdulia. Okay? So, natatanging pagkilala, no?
honor sa ating Inang Maria, which is hyperdulia. Bakit nga ba natin kailangan parangalan, no, ang ating Inang Maria? Again, ipinagdiriwang din natin ito bilang paggalang po sa kay Mama Mary, na sa kabila po ng pagiging isang ordinaryong tao, no, ay pinili siya ng Diyos upang maging ina ng ating Panginoong Jesucristo. So you see, mga kapatid, sa dinami-dami ng tao, bakit si Mama Mary? Ba? At bakit sa dinami-dami ng mga karakter sa Biblia, bakit ang Simbahang Katolika ay nagbibigay ng honor sa ating Inang Maria? Hindi lamang simpleng honor, no? Nagbibigay tayo ng paggalang na hyperdulia sa kay Mama Mary, which is, again, no, pinakamataas na paggalang na ibinibigay ng simbahan sa kay Mama Mary. Bakit gano'n na lamang po? Dahil mismo ang Diyos, no, so kung paanong paraan pinili ng Diyos si Mama Mary na maging ina ng ating Panginoong Jesucristo, no? Dapat sa ganung paraan din po binibigay natin ang paggalang natin sa kay Mama Mary. And so kung bakit sineselebrate po natin ang birthday ni Mama Mary, dahil ito pong paraan din natin upang, no, i-honor si Mama Mary bilang ina ng ating Panginoong Jesucristo. So napakaklaro po yan, mga kapatid. At pangatlo po, kung bakit pinagdiriwang natin ang birthday ni Mama Mary, dahil alam naman po natin na si Mama Mary talaga ay isang inspirasyon para sa tinatawag natin na katapatan, no? Inspirasyon sa ating mga Katoliko. Isang tapat na tao na dapat natin tularan. Na kung saan po ang kapanganakan ni Mama Mary ay nagbibigay po sa atin ng inspirasyon sa ating mga mananampalataya na tularan, no, ang kanyang kabanalan, kung paano po siya nabuhay, kung paano siya nag-yes sa ating Panginoong Jesucristo. Dapat ganon din po, no, isang pag-imbitasyon ito sa atin, isang inspirasyon ito sa ating mga Kristiyano, na dapat sa kung paanong namuhay ang ating Inang Maria, no, bilang isang tunay na alagad ng ating Panginoon, ay dapat ganon din po tayong mga mananampalataya ng Diyos, no? Dapat tularan natin si Mama Mary, no, ang kanyang kabanalan, ang kanyang pagpakumbaba, ang kanyang katapatan sa kalooban ng Diyos. Di po ba? Isang napakahalagang pagkilala po yan, no? Isang napakahalagang ginawa yan ng ating Inang Maria na maaring din nating gawin, no, bilang isang mga mananampalataya upang nang sa gayon, no, ay matanggap din natin, no, ang biyaya mula sa ating Panginoon, kagaya ng pagtanggap ni Mama Mary, no, sa imbitasyon ng Diyos sa kanya na maging ina ng ating Panginoong Jesucristo. So tayo din po, no, bawat isa po sa atin ay may imbitasyon ang Diyos, no, kagaya ni Mama Mary na in-invite siya ng Diyos na maging ina ng ating Panginoong Jesucristo at nag-yes siya. Tayo din po, mga kapatid, no, sa iba't ibang paraan man na tinatawag tayo ng Diyos, dapat ang maging sagot po natin, kagaya ni Mama Mary, ay mag-yes always sa imbitasyon ng ating Panginoon. So yan lamang po, mga kapatid, no? Napakahalagang pagdiriwang ito, ang September 8, no? Ang karawan ng ating Inang Maria, dahil again, we give thanks to God, no? Nagpapasalamat tayo sa Diyos, pinaparangalan natin din si Mama Mary bilang ina ng ating Panginoong Jesucristo, Mother of God, and ito din po ay nagpapakita sa atin ng inspirasyon, no? Si Mama Mary bilang inspirasyon ng katapatan, no? Ng paglilingkod sa Diyos. So isa po 'yan sa mga paraan, no, mga kapatid, na dapat sa kung paanong pinapahalagahan ng Diyos, no, si Mama Mary ng ating Panginoong Jesucristo, dapat ganun din po tayo, mga kapatid, no? Huwag po natin gawing, no, na isang ordinaryong tao lamang si Mama Mary, no. Again, napakahalagang papel po siya, naging parte po siya ng kaligtasan ng tao, no, sa pagbibigay sa atin, no, ng ating Panginoong Jesucristo. Naging kaparaanan si Mama Mary upang maipanganak ang ating Panginoong Jesucristo. And so dapat din natin na parangalan si Mama Mary. Yan po, mga kapatid, no. So isa po yan sa mga imbitasyon din sa atin, no, ng mga mananampalataya. Now, bakit nga ba si Mama Mary, no? Dahil madalas po na naging tanong. At ito po ang madalas na hindi kayang tanggapin ng mga kapatid natin sa ibayong pananampalataya. Bakit si Mama Mary na lang always? Bakit si Mama Mary? Ganun na lang yung pagkilala ninyo kay Mama Mary, no? Bakit
parang mas higit pa yung pagkilala ninyo sa Kanya. Well, para sa kanila, no? Na parang mas mahaba pa yung panalangin natin sa kay Mama Mary kaysa sa Diyos. Well, hindi lang po nila naiintindihan, no? Marahil doon na lamang sila nakatotok sa mga ginagawa po natin na paghingi ng tulong sa kay Mama Mary. But then again, no? Every time we pray to Mama Mary, we pray to God also, no? To our Lord Jesus Christ. Hindi nyo po maaring paghiwalayin si Mama Mary at ang ating Panginoong Jesucristo. They are always united in purpose na tulungan po tayong mga mananampalataya. They are always in one purpose na iligtas tayo sa ating mga kasalanan. No? Na iligtas po tayo sa kapahamakan. Kung sa papaanong paraan po na ipinakita ng Diyos, no, ang kanyang pagliligtas sa atin sa pamamagitan ng pagtubos sa ating mga kasalanan, sa kanyang pagpapako sa krus. No? Sa ganung paraan din po sa pag-yes ni Mama Mary ay naisakatuparan na, no, ang plano ng Diyos na pagliligtas sa atin. So, kaya kung bakit gano'n na lamang po yung pagkilala natin ng mga Katoliko sa kay Mama Mary, bakit gano'n na lamang po yung pag-honor natin sa Kanya? Dahil hindi naman talaga dapat na ibaliwala ang ginawa ni Mama Mary na naging mahalagang parte din ng ating kaligtasan. So again, no, when we celebrate, when we give honor, no, to Mama Mary, again, it's not replacement doon sa honor na ibinibigay din natin sa Diyos. When we pray to Mama Mary, it is already considerable na we pray also to God, no? Dahil si Mama Mary ay nananalangin then, no, para sa atin sa Diyos. So, isang malaking katotohanan po 'yan, no? Na isang naging malaking parte din ng ating kaligtasan, no, ng pagtubos sa atin mula sa ating mga kasalanan ay again, no, si Mama Mary na naging kaparaanan mismo ng Diyos. So yan po mga kapatid, no, sa pagbibigay sa atin, no, sa ating Panginoong Jesucristo, si Mama Mary mismo ay sa kanyang pag-yes ay pinapakita niya, no, ang kanyang pagsunod din sa ating Panginoong Jesucristo. Na tayo din ay dapat sundin, no, kung ano din ang isinabuhay ni Mama Mary. So bakit nga ba si Mama Mary? Dahil unang-una po mga kapatid, sa kanyang kababaang loob. Hindi po ba? Kung bakit si Mama Mary always, no, bakit si Mama Mary na gano'n na lang po kalaki yung paggalang natin, pagkilala natin kay Mama Mary. Dahil isa po siyang mahalagang ihemplo ng tinatawag natin na kababaang loob. Bakit nga ba kababaang loob? Dahil po sa kanyang kababaang loob, no, sa kababaang loob ni Mama Mary, na ilagay niya sa kanyang paanan ang mga mapaglaking dyablo. Nabasa niyo po ba yon sa Biblia, no? In Genesis chapter 3:15, ito po ay ang sinasabi doon na babae, no, na aapak sa ulo ng ahas, ay walang iba rin po na tinutukoy, which is si Mama Mary, based sa mga interpretation ng mga Bible scholar. Ito rin po ay nagpapakita na dahil sa humility ni Mama Mary, no, dahil sa kababaang loob ni Mama Mary, no, ay kanyang napunta sa kanyang paanan, no, ang dyablo mismo. So dapat rin itong maging ugali nating mga Kristiyano, ang kababaang loob, no? Ang nakakatakot, instead na dapat tingnan natin, no, yung naging mahalagang ginawa ni Mama Mary, no, sa Biblia, na mababasa naman natin sa Biblia, si iba yung pananampalataya sa mga kapatid natin ay sila pa itong humuhusga, sila pa itong nagagalit sa kay Mama Mary. Well, makikita talaga natin, no, ang similarity, no? Ang nasa panig ni Mama Mary at ang nasa panig mismo ng dyablo na nasa paanan ni Mama Mary, di ba? In Genesis 3:15, dalawang grupo lang naman diyan yung naglalaban, di ba? Yung binhi, no, yung binhi ng babae, no, at ang binhi ng dyablo. So saang binhi ba tayo napapabilang, di ba? Team Mama Mary, no, Team Maria at Team Devils, no, or dyablo. So saan ba tayo napapabilang? So of course tayo mga Katoliko, dahil sa ating pagpapahalaga sa ating Inang Maria, dahil sa ating pagkilala sa ating Inang Maria, well, talagang nasa panig tayo ni Mama Mary, no?
At dahil mismo kinokontra ng mga kapatid natin sa iba yung pananampalataya, si Mama Mary, well, nasa panig sila ng dyablo. Diba? Galit na galit po ang dyablo sa kay Mama Mary. Dahil mismo din no, sa naging kaparaanan si Mama Mary ng ating Panginoong Jesucristo na maipanganak sa mundong ito, ayaw na ayaw po yan ng dyablo. At galit na galit siya sa kay Mama Mary. Kung kaya hindi na rin po tayo nakapagtataka na sa iba yung pananampalataya ay galit na galit sila sa kay Mama Mary. Dahil maliwanag po yan na sinasabi in Genesis chapter 3:15 na again, no, Mary will crush the head of the serpent. Talagang lasak na lasak no, yung ulo ng ahas ng dahil mismo sa kay Mama Mary. Yan po ang katotohanan mga kapatid. No? At ano pa, no? Dahil again, no, isa pong naging mahalagang mensahe po ng pagkatao ni Mama Mary ang kanyang kababaang loob. Na sa kanyang pagiging mapagkumbaba, no, mga kapatid, na sa kanyang pagiging mapagkumbaba ay pinili siya ng Diyos upang maging kanyang kaparaanan na maihatid ang kaligtasan na ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit gano'n na lamang ba yung pagpapahalaga nating mga Katoliko sa kay Mama Mary? Dahil alam naman talaga natin no, na sinasabi ng Biblia no, na si Mama Mary ay naging mahalagang parte din ng ating kaligtasan. No, na naging sa kanyang pagdadala sa ating Panginoong Jesucristo na nagligtas sa atin sa ating mga kasalanan. Well, katulad nga po ng sinasabi din ni Santiago, di po ba? Kung nabasa po natin yan in James chapter 4 verse 6, no, na ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga mapagkumbaba. Yan po ang katotohanan, no? Na ang Diyos ay laban sa mapagmataas at pinagpapala niya ang mapagkumbaba. And that's actually the attitude of Mama Mary. Kung bakit po siya pinili ng Diyos, kung bakit po siya pinaparangalan ng simbahan, kung bakit po siya kinikilala nating mga Katoliko, dahil sa kanyang kababaang loob. Malinaw po yan na sinasabi in James chapter 4 verse 6 na pinagpapala ng Diyos ang mapagkumbaba. At alam natin na naging attitude po yan ni Mama Mary. Yan po ang quality, characteristics ni Mama Mary, ang mapagkumbaba. Kung bakit pinili po siya ng Diyos? Dahil isa siyang mapagkumbabang tao. And that's also an invitation para sa ating mga mananampalatayang Katoliko, no? Na magpakumbaba always, no? So, yan po ang sa pamamagitan ng ating pagpaparangal sa kay Mama Mary, ipinapakita po natin ang ating pagpapakumbaba. Pero try to compare, no, yung ginagawa ng mga kapatid natin sa iba yung pananampalataya. Pinapakita ba nila ang kanilang pagpapakumbaba or ipinapakita nila yung kanilang inggit mismo sa kay Mama Mary? Di po ba? Bakit galit na galit sila sa kay Mama Mary? Bakit hindi nila kayang parangalan si Mama Mary? Di ba? Tanging mga Katoliko lamang po ang nagbibigay ng parangal sa kay Mama Mary, kumikilala sa kay Mama Mary. And so, malinaw na sinasabi, no, in James chapter 4 verse 6 na ang mapagmataas ay laban sa Diyos. Nagpapakita na sila ay laban sa Diyos. Ngunit tayong mga Katoliko ay pinagpapala ng Diyos dahil again, no, tayo nagpapapakumbaba na kinikilala natin si Mama Mary bilang ina ng Diyos. Kinikilala natin at sineselebrate natin ang kanyang birthday, no? Dahil again, sa kanyang napakahalagang papel sa ating kaligtasan. So kaya kahit anuman po ang pagbabatikos ng mga kapatid natin sa ibayong pananampalataya, sa ating pagkilala po sa ating mahal na Birheng Maria, ay again, no, ay ito po'y tanging kababaang loob lamang ang tanging maisasagot po natin sa kanila. Di po ba? Sa mga kapatid natin na parating bumabatikos, no, sa ating mga Katoliko, dahil sa ating pagkilala sa kay Mama Mary, naku po, ipakita rin po natin sa kanila ang kababaang loob. No? Respond, no, their arguments with humility. Yan nga pong sinasabi, no, ni Father Darwin always na again, isa po yan sa dapat maging quality natin bilang isang mga mananampalatayang Katoliko. So kahit na binabatikos nila si Mama Mary, nako, kung nandito lang si Mama Mary, ipapakita pa rin ni Mama Mary ang kanyang kababaang loob. Okay? So ganun din po tayo mga Katoliko. Marahil isa rin po ito sa paanyaya sa ating mga Katoliko kung sa papaanong paraan natin i-respond, no, yung mga arguments ng mga kapatid natin sa ibayong pananampalataya. So answer them
with humility. So yan, isa po yan sa mahalagang imbitasyon. Bakit si Mama Mary? Dahil sa kanyang kababaang loob. No, bakit si Mama Mary? Dahil alam naman po natin na ang pagkilala sa kay Maria ay isang paraan upang tularan din ang ating Panginoong Jesucristo. Di po ba? Bakit po ba natin ito nasabi, mga kapatid? Dahil tandaan po natin ito, no? Isa po sa mga kautusan ng Diyos, no? Isa po sa mga commandment ng Diyos mismo. In Matthew chapter 19 verse 19, kung mababasa po natin ito, igalang mo ang iyong ama at ina. Kung ang Diyos ay nagbibigay ng utos na ito, na igalang mo ang iyong ina, no? Nangangahulugan lamang na si Kristo mismo na isang Diyos, na ang ating Panginoong Hesus na isang Diyos, ay isinasabuhay niya rin po ang paggalang sa kanyang ina. Isinasabuhay niya rin po, no, ang pagmamahal sa kanyang ina, ang pagkilala sa kanyang ina. Malinaw po yan in Matthew 19 verse 19 na ginagalang ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang ina. Dahil hindi naman po makakapagbigay ng utos ang ating Panginoong Jesucristo kung hindi niya ito ginagawa. Diba? So nang dahil sa ibinigay ito ng utos ng ating Panginoong Jesucristo na dapat igalang mo ang iyong ama at ina, nagpapakita lamang po yan na ginagalang ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang ama at ina. No? Si Mama Mary ay ginagalang din ng ating Panginoong Jesucristo. Di po ba, mga kapatid? So sa ating pong pagkilala, no, sa kay Mama Mary, ay again nagpapakita lamang po ito na isinasabuhay po natin ang pagiging isang Kristiyano. No, sa pamamagitan po ng pagkilala natin kay Mama Mary, sa pagbibigay natin ng honor sa kanya na hyperdulia, no, ipinapakilala lamang natin or nagpapakita lamang ito na isinasabuhay po natin talaga ang pagiging isang tunay na Kristiyano. Na ang isang Katoliko na gumagawa nito, na ang isang Katoliko na gumagalang or nagbibigay galang sa ating Inang Maria ay pinapakita lamang natin ang tunay na ugali ng isang Kristiyano. Sa pamagitan po ng utos, no, ng ating Panginoong Jesucristo, sa kanyang utos in Matthew chapter 19 verse 19, na dapat igalang mo ang iyong ina, sinasabuhay lamang po natin, no, ang isa sa mga quality ng isang Kristiyano na iginagalang ang ina. Na ginagalang natin si Mama Mary bilang ina ng ating Panginoong Jesucristo. Kung iginagalang, no, ng ating Panginoong Jesucristo si Mama Mary na isang Diyos na sinasamba natin, na kinikilala natin na Diyos na makapangyarihan, paano pong hindi dapat natin gawin, no, bilang isang mananampalataya, di ba? Dapat lamang natin gawin na igalang din natin ang ating Inang Maria. Kung kaya, sineselebrate natin ang kanyang birthday dahil alam naman po natin, no, na sa pamamagitan nito, ay pinapakita rin natin ang paggalang sa ating Inang Maria. Kaya nakakatakot po, mga kapatid, no, na dahil marami pong mga sekta ang hindi kumikilala sa kay Mama Mary. Marami sa mga kapatid natin sa ibayong pananampalataya ay hindi na nga kinikilala si Mama Mary. Kanila pa itong binabatikos, no? Kanila pa itong binabastos, kanila pa itong pinapakitaan ng mga hindi magagandang mga ginagawa, no? Mga gawain. Ngunit again, no? So sinasabi nga sa kanila, again, sinasabi nga, no, na sa kanilang sarili mismo na sila ay hindi tunay na Kristiyano, no? Madalas sinasabi nila na sila ay tunay na Kristiyano dahil sila ay tunay na kumikilala daw sa Diyos, no, sa mga kapatid natin si bayong pananampalataya. Pero papaano mong sabihin na ikay isang tunay na Kristiyano kung hindi mo nga ginagalang ang ina ng ating Panginoong Jesucristo? Diba? Kung hindi mo nga ginagalang, no, ang kanyang ina. So, kung ang ating Panginoong Jesucristo ay ginagalang mismo ang kanyang ina na si Mama Mary, how much more sa mga kapatid natin sa ibayong pananampalataya na nagsasabing sila ay tunay na Kristiyano pero hindi naman nila binibigyan ng galang ang ating Inang Maria. Di po ba? So saan po ang katotohanan po dito? Saan po ang pagsunod talaga dito? Wala pong katotohanan na sabihing ika'y tunay na Kristiyano kung hindi mo kayang igalang ang ating Inang Maria. Di po ba, mga kapatid? Di ba? Kung isa ka talagang tunay na Kristiyano, dapat ipinapakita rin natin ang ating pagkilala sa kay Maria katulad ng pagkilala ng Diyos sa Kanya. Kung sa papanong
kinilala no ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang ina at sa kanyang pagbibigay ng utos in Matthew chapter 19 verse 19 na dapat igalang mo ang iyong ina, ang iyong ama't ina. Ganon din po, no? Isa po itong panyaya din sa atin na dapat igalang din natin ang ina ng ating Panginoong Hesukristo na si Mama Mary. And by celebrating her birthday, no, September 8, ngayong Sunday, again, isa po ito sa paraan nating mga Katoliko upang ipakita din natin ang pagpapahalaga natin no, sa kay Mama Mary, ang pagkilala natin sa kay Mama Mary. Bakit si Mama Mary? Isa po sa dahilan, dahil si Mama Mary po ay may napatunayan ng track record. Di po ba? Si Mama Mary tested and proven na ang kanyang mga ginawa at very biblical. Kung sa mga kapatid natin na nagbabasa ng Biblia, hindi nila maaaring skip ang parte na yan ng mga mahalagang ginawa ni Mama Mary, no? Ano po ang ating patunay po dito? Na kung saan, no, again, no, tandaan po natin dito, na kapag si Mama Mary po ang humingi ng tulong sa Diyos, ay hindi talaga ito matatanggihan. Di po ba? Kung nabasa nyo po, no? Again, basahin natin para sa mga kapatid natin. Kagaya na lamang po sa pangyayari sa Ebanghelyo in John chapter 2 verse 1 to 11, no? The miracle in the wedding in Cana, no? Na kung saan noong naubusan po ng bino sa napuntahan nilang kasalan, ay lumapit po si Mama Mary sa kay Jesus na alam niyang makakapagbigay ng solusyon sa problemang nag-exist, no? Na kulang ang bino. Now, paano po naging mahalagang parte ito ng ginawa ni Mama Mary, no? Tandaan po natin ito. Sa verse 4, makikita po natin, no? Makikita natin ang sagot. Ano pong naging sagot ng ating Panginoong Hesukristo sa naging paghingi ng tulong ni Mama Mary sa kanya? No? Na kahit hindi pa oras ng ating Panginoong Hesukristo na gumawa ng himala, ngunit dahil ang kanyang ina na si Mama Mary ang humingi, hindi niya ito kayang tanggihan. Tinanggihan ba ng ating Panginoong Hesukristo? Hindi po. Dahil ang naging sa pagpapatuloy, no, ng verse na ito, makikita natin na ginawa pa rin ng ating Panginoong Hesukristo ang himala na ang tubig ay ginawa niyang bino, no, bilang tugon sa kakulangan ng bino doon sa kasalan sa Cana. Di ba? So kaya bakit si Mama Mary? Dahil malinaw po ang sinasabi ng Biblia that when Mary asked Jesus, Jesus cannot deny it. Na kung ang ating Inang Maria ang humingi po ng tulong sa ating Panginoong Hesukristo, hindi po ito kayang tanggihan ng ating Panginoon. So bakit mahalaga po si Mama Mary? Dahil ako po, isa po yan sa mga maaari nating hinga ng tulong. At sa ating pong pananampalatayang Katoliko, isa po sa malaking kakampi natin, si Mama Mary. No, na kapag humingi po tayo sa Diyos, tayo po'y hindi karapat-dapat, humingi po tayo ng tulong sa kay Mama Mary. Dahil si Mama Mary nakarapat-dapat sa Diyos, si Mama Mary na kinikilala ng Diyos na kanyang ina, si Mama Mary na hindi kayang tanggihan ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga hinihingi, tutulungan tayo ni Mama Mary. Di po ba? That's the reality, na si Mama Mary ay isang malaking kakampi natin sa ating kaligtasan, sa ating mga panalangin na hinihingi sa Diyos. Na kapag humingi tayo ng tulong sa kay Mama Mary, naku po, 99% ay magkakaroon ng sagot, no, ang ating mga hinihingi na tulong sa kay Mama Mary na tulungan tayong ipanalangin mismo sa Diyos. You see, mga kapatid, na kapag humingi po tayo ng panalangin, no, sa ating mahal na ina na mamagitan, no, sa atin at sa ating Panginoong Hesukristo, ay again, no, matutulungan niya tayo sa ating panalangin na ito, no, na mabigyan po ng kasagutan. Yes, wala pong contradiction, no, sa sinasabi ng mga kapatid natin that there is only one mediator, no, between God, no, between us and God, and that's Jesus Christ. Malinaw po yan, mga kapatid. Now, kinokontradict ba ng pagiging mediator ni Mama Mary? Hindi po. Dahil again, no, mediator si Mama Mary between us and Jesus Christ, as Jesus Christ being the mediator for us to God. Malabo po ba yan? Contradiction po ba yan? Hindi po. Kagaya po ng ginawa ni Mama Mary na naging mediator siya,
no, ng nawala ng bino or nakulangan ng bino sa kasal sa Cana in John chapter 2 verse 1 to 11, naging mediator siya upang humingi ng tulong sa ating Panginoong Jesucristo at nang sa gayon ay mapunan or mabigyan ng sagot ang problema na kulang ng bino. Ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, ginawa niyang bino ang tubig. You see? So isa po yan sa mga maliwanag na halimbawa na Mama Mary can help us in our prayers. No? Mama Mary can be a mediator, no? Maging tagapamagitan natin sa ating Panginoong Jesucristo. Yes, we can pray directly to God. We can pray directly to our Lord Jesus Christ. Yes, maliwanag naman po yan. Ngunit hindi naman po yan tinatanggi ang katotohanan na kapag humingi tayo sa kay Mama Mary, no, ng tulong, ng panalangin, Mama Mary can help us in our prayers na maihatid ito sa ating Panginoong Jesucristo. Na mapakinggan ito ng Diyos. Di po ba? Yan po ang katotohanan. At yan po ang isa sa mga mahalagang papel ng ating Inang Maria, no? Na maging katuwang natin, na maging katulong natin sa ating mga panalangin. Kaya hindi po yan maaaring maitatanggi ng mga kapatid natin sa ibayong pananampalataya. At bakit natin binibigyan ng pahalaga si Mama Mary? Dahil talagang napatunayan na ang kanyang track record, no? Na isa sa mga pinakikinggan ng Diyos at hindi kayang tanggihan ng Diyos kapag siya na mismo ang humingi. So kung kaya, dapat maging humingi rin tayo ng tulong, no, sa kay Mama Mary na tulungan tayo sa ating mga panalangin. Ang mga panalangin natin sa Diyos ay kanyang maihatid, no? Ay kanyang mailapit mismo sa Diyos. At nang sa gayon ay mabigyan ng kasagutan. Di po ba mga kapatid? Now, bakit si Mama Mary? No? Bakit sineselebrate natin ang birthday ni Mama Mary? At bakit gano'n na lamang ba ang pagpapahalaga natin, no, sa kay Mama Mary? Dahil alam naman po natin na si Mama Mary ay nasa Biblia. Di po ba? Sa mga kapatid po natin na parating ginagamit ang argumento na word for word. Nako, saan mabasa sa Biblia? Saan makikita sa Biblia? No, sula scriptura lang dapat. Kung hindi mabasa sa Biblia, hindi dapat paniwalaan. Now, bakit si Mama Mary? Naku po, dahil si Mama Mary mismo, no, ay mababasa sa Biblia. Di po ba? Di ba? Kung pinaparangalan po natin ang mga taong wala sa Biblia, no? Kagaya na lamang ni Jose Rizal, I know, kinikilala po yan ng mga kapatid natin din sa ibayong pananampalataya, binibigyan din nila ng parangal, kinikilala din ang kanyang mga ginagawa, kahit wala sa Biblia. How much more si Mama Mary na mababasa natin sa Biblia, di po ba? Diba? Kahit wala sa Biblia, no, ay pinaparangalan. How much more, no? Or lalong-lalo na po ang mga founder ng mga kapatid natin sa ibayong pananampalataya, sineselebrate nga nila ang kanilang birthday, hindi po ba? Kapag mag-birthday itong founder ng isang sekta, naku, bunggahan po ang kanilang ginagawang selebrasyon. Pero pag birthday na ni Mama Mary, pag birthday na ng ating Panginoong Jesucristo, wala na. Hindi po ba? So, ito po mga kapatid, bakit ba si Mama Mary? Dahil kung pinaparangalan po natin ang mga taong wala sa Biblia, no? Sineselebrate nga natin ang mga birthday ng mga taong wala sa Biblia, lalong-lalo na itong mga founder ng iba't ibang sekta na hindi naman mababasa ang kanilang pangalan sa Biblia, ano pa kaya ang mga taong mababasa natin sa kasulatan na may ginawang or may ginampanang tungkulin, mahalagang tungkulin, no, sa Diyos, na ating tagapagligta, no? Na ating tagapaglikha, di po ba? Mababasa po natin in Matthew chapter 1 verse 23, no, na kung saan isa po 'yan sa mga dapat na ipakita natin, no, na ugali natin, no, bilang isang mananampalataya. Na kung saan dapat rin natin kilalanin, no, na kung dito po sinasabi na maliwanag kung bakit si Mama Mary, dahil sinabi din in Matthew 1 verse 23 na behold, a virgin, no, shall be with child and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted, God is with us. Behold, di ba? A virgin shall be with child. So dito nga kinikilala, no? At yan ay tumutukoy sa kay Mama Mary na alam natin na nasa Biblia. So, kung binibigyan natin ng parangal,
binibigyan natin ng pagkilala ang mga wala sa Biblia. Dapat bigyan din natin ng pagkilala, no, ang mismong mababasa natin sa Biblia. Di po ba, mga kapatid? So, kung bibigyan po natin ng respeto si David, no, or kung binibigyan niya ng respeto ni David ang kanyang ina na again, no, nasa pamamagitan ng pag-upo sa kanyang trono, ano pa kaya ang ating Panginoong Jesucristo na nagmamahal at iginagalang ang kanyang ina, no, na si Inang Birhen Maria. Di po ba? Mismo si David nga, kung mababasa natin sa Old Testament, kinikilala niya, no, na ang kanyang ina. Di ba? So how much more? No, how much more ang ating Panginoong Jesucristo? Kung si Solomon nga ay binibigyan din ng paggalang ang kanyang ina, how much more ang ating Panginoong Jesucristo na tunay na Diyos? Di po ba, mga kapatid? So ang pagmamahal, no, again, no, na pinipakita natin sa ating Inang Maria, ay again, isa rin po sa mga ginagawa, no, ng mga mahalagang karakter sa Biblia. So maliwanag po 'yan. No, ang mahal na ina nating Maria ay bahagi po ng pagkatao, no, ng pagsilang, unang himala, no, pagsinta at pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo at kasama po ng mga apostol para sa pagbaba ng banal na espiritu. Hindi po dapat natin ito ipasawalang bahala na in the New Testament, alam na po natin na mababasa natin ang pangalan ng ating Inang Maria. So instead na bigyan ito ng galang ng mga kapatid natin sa ibayong pananampalataya, ay kanila pa itong binabastos, kanila pa itong pinupuna, no? Kanila pa itong binabatikos ang ating Inang Maria na kahit mababasa ang pangalan sa Biblia. Di po ba? So talagang may pagsunod ba sa mga ginagawa ng mga kapatid natin sa ibayong pananampalataya? Wala po. Dahil kung makikita natin, kahit bigyan na lamang ng pagpapahalaga itong ating Inang Maria, ay hindi nga nila ginagawa. Diba? Bigyan lamang ng paggalang itong ating mahal na Birheng Maria, ay hindi nila kayang gawin. Na alam naman po natin na saan mang parte, no, ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo ay nandoon po ang kanyang ina. Diba? Pagsilang ng ating Panginoong Jesucristo, naroon po ang kanyang Inang Maria, di ba? Nung gumawa siya ng unang himala sa kasal sa Kana, nandoon po ang Inang Maria, di ba? Yung pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo, pagpasakit ng ating Panginoong Jesucristo, hanggang sa kanyang paglibing, ay nandoon po ang kanyang Inang Maria, no? At kasama ng mga apostol sa kanilang mga panalangin si Mama Mary. So bakit ba natin binibigyan ng pahalaga si Mama Mary? Dahil naku po, very biblical. Nasa Biblia po ang pangalan. Nasa Biblia po ang kanyang ginawa. At ito po ay pinaniniwalaan, no, na siya ay talagay naroon, no, nung pag-akyat sa langit ng ating Panginoong Jesucristo. So, kaya sa mga kapatid po natin, no, sa ibayong pananampalataya na hindi kayang pahalagahan si Mama Mary, well, that's a big question, no, para sa kanila. No, sa kanilang identity na tinuturing nila ang kanilang sarili na Kristiyano. Dahil ang isang tunay na Kristiyano ay nagpapahalaga sa kay Mama Mary. At yan po ang ginagawa nating mga Katoliko. No? Ngayon nga, sineselebrate natin ang kanyang birthday dahil naku po, napakahalagang papel ni Mama Mary sa ating kaligtasan. No? So ang una pong, again, no, kagaya po ng ang unang bahagi ng Aba, Ginoong Maria ay mula po sa kasulatan na nakasentro po sa ating Panginoong Jesucristo din. No, na si Jesus at si Maria ay magkasama na hindi mo pwedeng paghiwalayin. Hindi mo maaring paghiwalayin si Mama Mary at ang ating Panginoong Jesucristo. And every time we pray to Mama Mary, we pray also to our Lord Jesus Christ. So yan po ang katotohanan. Yan po ang malinaw, mga kapatid, no? Now, bakit si Mama Mary, no? Isa pang rason, dahil ang Diyos na mismo ang nag-alok sa atin sa kanyang ina. No? Ang Diyos na mismo ang nagsasabi, no, ang nag-aalok, nagpresenta ng kanyang ina para sa atin ng mga mananampalataya. At bakit hindi natin kayang tanggapin, di ba? Bakit tinatanggi ito ng mga kapatid natin sa ibayang pananampalataya? Kung ang Diyos na mismo, ang ating Panginoong Jesucristo na mismo ang nagsasabi, no? 'Di ba? Nung naipako sa Diyos, sa cross, nung naipako ang ating Panginoong Jesucristo sa cross, ano pong sabi niya sa kay Juan? This is your mother. Na ibig sabihin or nagpapakita din
na ibinibigay ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang ina sa atin na mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo bilang ating ina din. Di po ba mga kapatid? Kung matatandaan po natin yan, di ba? Pagsabi ng ating Panginoong Jesucristo na nakita niya ang kanyang ina at ang disipulo na si Juan habang siya po ay nakapako sa krus, ay sinabi niya sa kanyang ina na, "Babae, narito ang iyong anak." Nang magkagayoy, sinabi niya rin sa kanyang alagad, "Narito ang iyong ina." At buhat ng oras na yon, no, ay tinanggap siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. So, ganun din po. Ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang ina, si Mama Mary, na ating maging ina. At tayo din po, no, ng mga mananampalataya, ay sinasabi din dito na dapat kilalanin din natin, no, si Mama Mary, ituring din natin si Mama Mary na ating ina sa ating pananampalataya. So, yan po mga kapatid ay napakalinaw, and that's very biblical. Yan po talaga ay mababasa sa Biblia. And bakit hindi po kayang sundin ito ng mga kapatid natin sa iba yung pananampalataya? Hindi po ba? So, sa pangyayari pong ito, again, no, naging ina natin si Mama Mary, na siya ring ina, na siya ring nais po ng ating Panginoong Jesucristo, na dapat ituring natin siya na ina din natin. Na ipinapakita po dito na kung sa papaanong ginagalang, no, or pinapahalagahan ni Mama Mary, no, si Jesus, ay ganun rin po ang pagpapahalaga na kanyang ibinibigay, no, sa atin. So, sa kung papaanong pinapahalagan po ni Mama Mary, no, ang ating Panginoong Jesucristo, ganun rin po ang pagpapahalaga niya sa atin. Mahal tayo ni Mama Mary, no? Dahil yan po ang inatas din ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo sa kanya nagawain. Diba? Na ituring natin siyang ina at ituring din tayo ni Mama Mary na kanyang anak. So, ano bang ginagawa ng isang ina sa kanyang anak? Di po ba? Naku po, isa po yan sa mga dapat itanong din ng mga kapatid natin, no, sa kanilang sarili, no, sa mga kapatid natin sa iba yung pananampalataya. Na dapat natin ituring, no, na ina si Mama Mary dahil, again, ibinigay po siya ng ating Panginoong Jesucristo sa atin na maging ating ina din. Di po ba? So, kaya hindi na rin po nakapagtataga na sa kasaysayan po ng ating simbahan ay makikita natin, no, ang pakikilahok talaga ni Mama Mary para sa pagkamit ng ating kaligtasan. Marami pong mga pagpapakitang mga Marian apparition, no, na inaprubahan na po ng simbahan, na kung saan nagpapakita po ng patuloy na isinusugo ng Diyos ang kanyang ina upang tulungan po tayo. Di po ba? Ano pong halimbawa natin, no? Na halimbawa na lamang po sa I don't know kung matatandaan niyo pa po, no, ang sa Fatima, di po ba? Na kung saan 100 years na ang nakalipas. Noong October 13, mayroon pong 70,000 katao ang nakasaksi sa pag-ikot ng araw, no? At sa basang lupa at damit na agad ay natuyo. Di ba? Na kung saan ang mensahe po niya sa atin ay dapat manalangin, no, at gumawa ng kabayaran sa ating mga kasalanan. So marami pong mga himala ng ginawa, no, si Mama Mary, no, mga aparisyon na naghihikayat sa atin talaga na dapat kilalanin natin si Mama Mary at dapat ituring natin siyang kakampi, no, na hingan po natin siya ng tulong sa ating pagkamit din, no, ng kaligtasan. Hingan po natin siya ng ating mga panalangin, ng ating mga panalangin sa Diyos ay kanyang maihatid din. Di po ba? Isa lamang po yan sa mga katotohanan. Now, bakit si Mama Mary? No, bakit gano'n na lamang pagkilala nating mga Katoliko sa kay Mama Mary? Talaga na alam po natin, no? Dahil ang kanyang rosaryo, no, ang rosary ay sandata talaga laban sa dyablo. At kung bakit hindi po panalangin ng mga rosary, ang mga kapatid natin si Bayang Pananampalataya, dahil ang gano'n, ayaw na ayaw ng dyablo ng rosary. No? At ang rosary, when we pray the rosary, ito'y talaga'y sandata natin, no, sa kasamaan, sa dyablo. So, tinatawag po ito ni Padre Pio, no, at ang mga marami pang mga santo na sandata talaga laban sa kasamaan. At sa patuloy na pagdasal natin ito, ay again, nako po, isa po ito sa mga maaaring gawin natin upang labanan talaga ang mga ginagawang
deception ng ating kalaban, no? Ginagawang atake ng ating kalaban spiritual. So marami pong mga dokumentadong kwento, no, at ng himala, at marami pong mga personal na kwento na nauugnay po sa pagdarasal ng rosaryo, nang dahil po sa kanilang pagdarasal ng rosaryo, paghingi ng tulong sa kay Mama Mary, naku po, nagkaroon ng milagro ang kanilang buhay. No? And even in the office of exorcism, di ba? In the ministry of exorcism, na pinatunayan na marami sa mga cases, no, ay natulungan nang dahil mismo sa kanilang panalangin sa rosaryo. So, wag po nating ismulin dahil, again, no, sa ating panalangin ng rosaryo ay tinatawag din natin ang tulong ni Mama Mary upang tulungan po tayo, no, sa ating pakikipaglaban spiritual. Di po ba? No, na kahit po sa Biblia ay nagtuturo sa atin in 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 na pray without ceasing. At isa po yan sa napapasaloob sa rosaryo. Walang tigil, walang kataka na panalangin sa Diyos. Diba? Panalangin na walang tigil. Malinaw po yan na sinasabi ni San Pablo sa mga taga-Thessalonians. Di po ba? Maliwanag po yan na mababasa po natin in Genesis chapter 3 verse 15 na si Maria ay nakaapak sa ulo ng diablo. And when we pray the rosary, we ask help to Mama Mary na apakan ng ulo ng diablo. At yan po talaga ang nangyayari every time we pray the rosary. Kaya ayaw talaga yan ng diablo. At hindi na tayo nakapagtataka na sa iba yung pananampalataya ay ayaw din nila ng rosaryo. Hindi na po yan nakapagtataka. Dahil kung talaga sila ay panig sa Diyos, kung talagang sila ay Team Maria, no, ay hindi po sila magtataka sa pagpanalangin ng rosaryo. Hindi po sila matatakot sa panalangin ng rosaryo. Di po ba, mga kapatid? Di ba? Kaya kung tayo po humingi ng tulong sa Diyos kasama ng kanyang ina, no, na si Inang Maria, sa pamamagitan po ng rosaryo, wala ng diablo na malakas ang makakatiis sa panalangin ng rosaryo. Yan po ang katotohanan, mga kapatid. No? Bakit si Maria, mga kapatid? Bakit gano'n na lamang pong pagpakilala natin kay Maria? Dahil nga po siya lamang ang natatanging tinawag ng Diyos na full of grace. Di po ba? May ibang tao ba na tinawag ang Diyos na full of grace or puno ng grasya? Si Mama Mary lamang po. No, ito po mismo ang sinasabi ng mensahero ng Diyos na si San Gabriel. Luke chapter 1 verse 28, di ba? Sinasabi dito, "In the angel being come in, said unto her, Hail, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women." Kitcharitumen, no? In the original text, Greek text, kitcharitumen na ibig sabihin full of grace. Isa talagang declaration mismo na ibinigay ng Diyos sa kay Mama Mary. Declaration na tinawag ni San Gabriel sa kanya, being the full of grace. And wala na pong iba pang tinawag na kitcharitumen, no, sa Biblia, maliban po sa kay Mama Mary. Yan po ang katotohanan, mga kapatid. No? Ang puno ng grasya ay kailanman ay hindi magkakasala. Kaya wag po natin na ituring na kagaya natin si Mama Mary, na kagaya ng ginagawa ng mga kapatid natin sa iba yung pananampalataya, na parati nilang inaakusaran si Mama Mary, no, na makasalanan din, no? At again, kagaya nating mga tao daw ay makasalanan din si Mama Mary. No. Maliwanag po na sinasabi yan sa Biblia, no? In Luke chapter 1 verse 28, na si Mama Mary ay full of grace. Talagang ipinipreserve ng Diyos mismo na maging, again, no, ang kanyang sarili mismo, dahil siya mismo ay magiging Theotokos or tagapagdala ng ating Panginoong Hesukristo, tagapagdala ng Diyos. So, hindi po maaaring may bahid ng kasalanan ang tirahan mismo ng Diyos. Di po ba? Because even in the Old Testament, sa papaanong paraan na pinapahalagahan ng Diyos ang Ark of the Covenant, no, na kahit mahawakan lamang noon ay again, nang hindi taong inatasan ay namamatay, how much more ang ating Inang Maria na iprepreserve ng Diyos dahil mismo siya ay magiging ina ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ay magiging ang kanyang dugot laman mismo, no, ay magiging dugot laman din ng ating Panginoong Hesukristo, di ba?
dahil siya mismo ang nagdala sa ating Panginoong Jesucristo na may panganak sa mundong ito. Kaya maliwanag po yan mga kapatid. No? Bakit si Mama Mary? Dahil siya lamang po ay natatanging tinawag sa Biblia or tinawag ng Diyos na Kitcharitumen or full of grace. Di po ba? Ito pa, bakit si Maria? Naku po, maraming mga rason at isa po dito dahil si Mama Mary ay talagang matuwid na tao. No? Kung sa mga kapatid natin ay tinuturing po siyang isa ring makasalanan na tao, naku po, hindi po yan sinasabi ng Biblia at hindi po yan maaaring gawin ni Maria, no? Dahil nga alam natin na isa siyang matuwid na tao, pinili ng Diyos, pinili na maging ina ng ating Panginoong Jesucristo. Tinawag na full of grace. Maliwanag po yan kapatid, no? So, karugtong po nito, ang kanyang pagiging full of grace ay nangangahulugan lamang na siya po ay matuwid na tao. At walang sinuman po na makakapagtalo na siya po ay, again, no, hindi matuwid na tao. Sapagkat po ang Biblia ay nagpapatunay, no, sa kapangyarihan, again, ng kanyang mga panalangin. Di po ba? Na kapag siya ay humingi ng tulong sa ating Panginoong Jesucristo, kagaya po sa miracle in the wedding in Cana, humingi ng tulong sa ating Panginoong Jesucristo dahil sa naubusan na ng bino, ganun din po ang ginagawa ni Mama Mary sa atin. Na ang ating mga panalangin sa Diyos, na kapag isinasama natin si Mama Mary, na tulungan tayo sa ating mga panalangin sa Diyos, ay kanya din itong gagawin, na ilapit ito sa Diyos at nang sa gayon ay mabigyan ng kasagutan. Di po ba? Maliwanag po yan, no, na sinasabi na kung bakit itinuturing natin si Mama Mary na matuwid na tao, kinikilala siya, no, na full of grace, dahil sinasabi po dito in James chapter 5 verse 16 na ang panalangin po, no, ng taong matuwid ay may malaking kapangyarihan sa epekto nito. At ganun po ang nangyari dahil paghingi ni Mama Mary ng panalangin sa ating Panginoong ng tulong sa ating Panginoong Jesucristo ay agad itong nabigyan ng kasagutan. Di po ba? So maliwanag po yan. So diringgin po ng Diyos ang mga panalangin ng matuwid na tao. No? Kawikaan 15:29. Maliwanag po na sinasabi sa Biblia na si Mama Mary bilang isang matuwid na tao na kapag humingi tayo ng tulong sa Diyos, hiningi natin ang tulong ni Mama Mary, ay hindi po ito kayang tanggihan ng Diyos. At Kanya itong ibibigay po sa atin. Bakit si Mama Mary? Para sa huling rason kung bakit po natin ginagalang si Mama Mary, pinapahalagan si Mama Mary, at sineselebrate po ang kanyang kaarawan, September 8 ngayon, dahil si Mama Mary po'y tinawag na Mother of God or Theotokos. Hindi siya po ang pinagmula ng pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Malinaw po yan sa ating mga Katoliko. Ngunit siya po ang naging daan at pinili ng Diyos upang iluwal ang ating Panginoong Jesucristo na tunay na Diyos at tunay na tao sa mundong ito. Diba? Luke chapter 1 verse 43. Na sa kanyang pagiging ina ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi talaga maikakila na may malaki rin siyang magagawa para sa ating kaligtasan. Being the Theotokos, Mother of God, si Mama Mary, naku po, may malaking magagawa din siya para sa ating kaligtasan. Kaya dapat tayong mga Katoliko ay kinikilala talaga si Mama Mary. At kung bakit tayong mga Katoliko ay pinapahalagan siya, dahil siya ay pinapahalagan ng Diyos. Siya ay mababasa sa Biblia. Siya ay may marami ng ginagawa o marami ng nagawa para sa ating kaligtasan. Yan po ang katotohanan. Diba ba? Maraming salamat po mga kapatid, no, sa ating pagsubaybay, no, sa inyong mga ginagawang suporta sa ating page. No, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. And again, this is a special episode para sa ating pagdiriwang, no, ng birthday ni Mama Mary, September 8 ngayong linggo. At sana'y lahat po tayo nakapagsimba mga kapatid, no? Then again, sana po ay matanggap po natin ang biyaya ng Diyos. Happy birthday, Mama Mary, no? Lahat po tayo ay magsabi ng happy birthday sa kay Mama Mary. At maraming salamat po sa mga nagko-comment, no, sa ating live stream. Maraming salamat po, no?
Brother Jomel Abil, maraming salamat po. God bless po to all Catholics and Christian who believes in Jesus Christ as a true God and a true man. Blessed among the women, Mother of Jesus Christ. Happy birthday, Mama Mary. Yan. Happy birthday sa kay Mama Mary. No? Sister Agnida, happy birthday sa kay Mama Mary. No? God bless po. Sabi nga dito ni Sister Lily, maligayang kaarawan, Mama Mary. Yan, no? Sabi nga dito ni Brother Oscar Lito, happy birthday kay Mama Mary, no? Sabi din ni Sister Mirna Rolo, happy birthday, Mama Mary. Yan. Hello sa inyo, Sister Fela. God bless din po sa inyo, no? Sister Yudesa Plaza, sabi niya nga dito, happy birthday kay Mama Mary. Ayan. Sabi nga ni Brother Mark, happy birthday kay Mama Mary. Ayan, no? Sabi nga ni Brother Bong, tama po, hallelujah, amen. Ayan. Sabi nga dito ni Sister Ana Marie Maniquez, happy birthday, Queen Mother of Mary. Ayan. So, lahat po sa mga kapatid natin dito ay no? Talagang nagagalak sa kaarawan na ito ni Mama Mary, no? Kagaya po ni Brother Kaisir, Hugo, pillow po sa inyo. Sister Ana Marie, magandang umaga din po sa inyo. No, Brother Jan, ayan. Itnamatsub, happy birthday sa ating mahal na ina, no? Ayan, Sister Veloria, happy birthday kay Mama Mary. No? Sabi nga dito ni Sister Marlene, mahal naming ina ng awa, Mama Mary, salamat po. Kaawaan niyo po ang mahal naming inay sa kanyang paghihirap, sa kanyang karamdaman. Kayo po ang kagalingan niya. Ayan, we pray po na sana'y pakinggan ng ating Panginoon ang hinihingi po nating kagalingan, no, sa inyo pong ina, Sister Marlene Aspe. So sana po tulungan tayo ni Mama Mary na makarating ang ating panalangin, ang ating pagsumamo sa Diyos para sa kagalingan ng inyong ina. God bless po sa inyo. Yan, hello po sa inyo, Brother Larida. God bless po. Brother JC, happy birthday, Mama Mary. Sister Jen, Sis Brino, happy birthday, Mama Mary. No? Brother Michael, sabi niya nga dito, ay happy birthday, Mama Mary. Shout out po. Watching from Taytay, Rizal. God bless po sa inyo. No? Brother Francisco, happy birthday, Mama Mary. No? Ayan, so God bless din po sa inyo. Sister Karina, ayan, God bless po sa inyo. Sister Gentiano, happy birthday. Sabi nga ni Sister Judith, happy birthday, Mama Mary. Sister Edna, happy birthday. No? Kay Mama Mary. Brother Steve, happy birthday. Ayan. So lahat po tayo dito ay nagpupuri talaga sa Diyos dahil sa ating Inang Maria, no, na kanyang ginamit na instrumento din para maihatid ang kaligtasan. No? Brother Noy, God bless din po sa inyo. Brother Emmanuel, happy birthday, Mama Mary. Ayan, sabi nga din Brother Noy, pagpaparangal po sa ina ng Diyos, hindi po pagsamba yon sa mga protestante. Tama po yan, no? Iba po kapag Katoliko ang nagbibigay ng kahulugan, no, sa honor na ibinibigay po natin sa ating Inang Maria, which is hyperdulia lamang, no? Para sa mga kapatid natin sa ibayang protestante na hindi naman nakakunawa sa doktrina nating mga Katoliko, nako po, hindi po kasalanan natin yan, no? Yan po ay nasa bunga lamang ng kanilang kakulangan ng pag-unawa sa sinasabi talaga ng Biblia at sa doktrina na itinuturo ng ating simbahan. So we praise to God, we give honor to God, latria. And hindi po yan katumbas, no? Kasing katumbas ng ibang pagpapahalaga natin, no, sa mga santo ng ating simbahan. Mas pagsamba na ibinibigay natin sa Diyos, latria at veneration na ibinibigay natin sa mga santo ng ating simbahan na pinakamataas na pagkilala sa kay Mama Mary as hyperdulia, no, para sa lahat ng mga santo sa ating simbahan. Yan po mga kapatid, no. Hello din sa inyo, Sister Lily, no, Morqueselio. Hello po, watching from Quezon. Ayan, we love you, Mama Mary. God bless po sa inyo. Sister Karina, no, God bless po sa inyo. Ayan, maraming salamat po, Brother Michael, no, Taytay Rizal. So, yan po mga kapatid, no? And today nga, we celebrate the birthday of Mama Mary. At sana ay lahat po tayo nakapagsimba, natanggap natin ang biyaya ng Diyos. At no, lahat po tayo ay
tulungan ni Mama Mary na sa ating mga panalangin. Maraming salamat din po sa mga nagpadala ng stars at suporta sa ating page. Maraming salamat po sa inyong mga ginagawang suporta. Yan po ay malaking tulong upang may pagpatuloy po natin ang mga ginagawa nating evangelization sa ating ministry dito sa Mr. Curious Catholic. So maraming salamat po sa inyo din ng mga panalangin. Maraming salamat po mga kapatid. At again, by sharing, like, ng ating mga ginagawang live, mga episode, mga uploads, contents dito po sa Mr. Curious Catholic. Naku po, malaking tulong na po yan upang nang sa gayon ay matulungan din natin ang mga kapatid natin na binabahagian natin ng Ebanghelyo na makaunawa sa tunay na turo talaga ng Biblia at doktrina ng ating Iglesia Katolika. Yan po mga kapatid, maraming salamat po at sana po ay ngayong araw na ito ay matanggap po natin ang biyaya ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, God bless po. Again, this is Mr. Curious Catholic, always na nagsasabing kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia, sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. God bless po sa ating lahat mga kapatid.